Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong mga pahayag ng Pangulong Marcos Jr. sa pagkadiskubre niya ng tinawag niyang useless project. 264 million worth na project, parang depensa sa pagbagsak ng mga bato sa Cannon Road, I think Camp 6 to Babinguet. Nag-inspection siya kaninang umaga man siguro, bago lang ito eh. So, kung sabi niya nung sa Baliwag, Bulacan na I'm getting very angry, 55 million nga ghost project. Ito naman, useless project na tinawag pa niyang economic sabotage. Ano ba? Galit na naman ba? O galit na tumatawa? O ito, pakinggan natin ang iyang pahayag. Tignan niyo ang kanyang mga facial expression. Million project. Useless. Useless. Parang tinapon mo yung pera. Yun. Sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. At least. Kasi hindi lang yung nakikita ninyo rito eh, kundi hanggang doon sa loob eh. Hanggang doon sa ilalim nitong tunnel eh. So there's a lot of work that needs to be done. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Kinuha mo yung 260 million, wala kaming nakitang effect doon sa kanyang ginawa na kontrata. Tapos para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million, hanggang 500 million na yan. This is 260 million project. Useless. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. At least. Kasi hindi lang yung nakikita ninyo rito eh, kundi hanggang doon sa loob eh. Hanggang doon sa ilalim nitong tunnel eh. So there's a lot of work that needs to be done. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Kinuha mo yung 260 million, wala kaming nakitang effect doon sa kanyang ginawa na kontrata. Tapos para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million, hanggang 500 million na yan. This is 260 million project. Ano? Nakita nyo, galit ba? Parang wala eh. Parang normal lang. Nakadiscover ng useless project. Kala ko magagalit dahil ang times 5. 55 million lang yung na-discover niyang ghost project sa Baliwag, Bulacan. This is times 5, 264. Kung ako pa yan, kanya-kanyang style kasi sa leadership eh. Kung ako ang presidente, napahiya ako last year eh. Dahil sa career report ng ang number one sisihin ko yan, DPWH. Itong pananalita ng Pangulo, ang sinisisi niya, kontraktor. Wala. Yung kontraktor, maliit na na lang, pangatlong layer na lang yan na sisihin. DPWH ang aking talagang mumurahin ko ng gusto. Eh, bawal daw magmura para sa kanila eh. Kaya lang, kung minsan kasi, kung masyado kang mabait, wala eh. Pag abusuhan ka. 3 years. Saka lang siya nagmata. Saka lang siya. Ang laki ng kanyang confidential funds. Bakit blind siya sa mga ganito? Ngayon lang niya nakikita eh. Kung hindi pa dahil sa yung sumbong sa Pangulo. In fairness, maganda yun. Bakit ngayon lang niya naisipan? Noon pa sana. Katulad ni PRRD. Pag upo pa lang niya, meron ng 8888. Pwede kang magsumbong. Kaya takot ang mga kontraktor, DPWH, kasi isusumbong ka ng taong bayan eh. Ang naririnig kong
usap-usapan noon yung mga gumagawa ng kalsada, infrastruktura. Takot silang magloko-loko dahil hindi sila babayaran ni PRRD. Dahil sabi ni PRRD, sige, gawin yung substandard, hindi ko kayo babayaran. Ganon ang style ni PRRD. Bahala kayo. Building ba yan, tulay ba yan, pag in-inspect at hindi maganda ang quality, hindi talaga babayaran hanggat hindi nila ayusin. Nakita ko yan mismo, yung kalsada sa aming farm, sa liblib na parte ng Bukidnon. Tapos na. Nako, biglang binabakbak na. May mga portion-portion binabakbak. Only to find out na yun pala, yung portion na yun, hindi nakapasa sa standard, yung quality inspection. Para mabayaran yung contractor, kailangang bakbakin niya at gawan ulit ng mas standard. Ganon. Style ni PRRD noon. Ngayon, ambot na lang. Ambot na lang. May pag-asa pa ba tayo na may makukulong? Basa lang ko sa mga comments, ha. Okay. Monde Kinyon, sino ang congressman dyan? Iyan ang tanong. 3 layer yan eh. Politiko, pwedeng congressman, pwedeng senador. Kasi singit-singit yan eh. Politiko, DPWH, and then contractor. Pinaka-list na lang yung contractor. Kasi yung contractor, mapipilitan na mag-substandard kasi alam nyo na yung naniniwala ko sa mga expose ni na Mayor Magalong, Senator Lacson, na napupunta na lang sa 30 to 40% na lang ang naiiwan sa pundo para igawa ng project. Kaya ganyan. Substandard, useless, o kaya ghost project. Oh, sino ang congressman? Dinks ka rin. Talking to yourself, sir? Elma Ranuco. Then, what's the next? Hanggang discovery and inspection only. Yan ang lumalabas ngayon. In fairness, masipag siya. Inspect ng inspect. Dapat after inspect, bira! Investigatin, sampa ng kaso. Yun ang inintay ko. Kung gano'n ang gagawin, papalakpakan ko, pasasalamatan ko, sasaluduhan ko pang Pangulo. Kailang hanggang ganyan na lang eh. Salita-salita, wala pang nagagawa eh. Sana may magawa. Yun na nga, klarong investigasyon, then para masampan ng kaso. As of now, ang lumalabas na nag-iimbestiga, PWH pa lang. Kaya hindi pa niya sinisiba. Ayaw niyang umalis si Secretary Bunuan dahil pinapakandak daw niya ng investigasyon ang DPWH. DPWH magkandak, sila rin ang nag-supervise. Baka sila rin ang niyan. Ay nako, God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Sa ere ilang manang ilma, so mag-abuno sila sa ilang kape nga nahatag sa ilaha. So duha ka bangag tagtunga sa kutsara. So kining ilang abono complete og urea. So bangilid man naa sa ibabaw ang bangag. So mo na ni ang itsura sa isa pakabulan nga ilang kapitambok og maayo ang tubo. O karon gawas sa kaping ilang tinanom mo pagyud ni ang ilang tanom nga lakatan. So hapit na gyud mamunga. O karon human sa pag-abono nag-spray na pod sa kape. Basta.
Ako na manggudyan lang. Salamat sa Ginoo unang-una. Salamat po sa nagtanaw sa YouTube nga padayon nga po ng pagtabang sa paghatag sa chemicals o sa complete para makahawas sa mo pong tinanom nga makatabang yapon sa makahawas mikalisyon mo sa pagsuporta sa naghatag sa kape. Mura na daghang salamat. Salamat kayo. So kining ilang tanom ilang manang ilma 350 ni ka kape. So daghan gyud ang ilang tanom. So magdugang pa ni sila sa pagpananom. So kining among tanom nga kape 12,105. So daghan gyud ang among tanom nga kape. 25 ka pamilya na sad ang nakatanom sa kape.